Psalms chapter 46. Psalms chapter 46 verse 1 hanggang 11. Damihin po natin or namnamin po natin ang salita ng Panginoon. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold, the works of the Lord, what desolation he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. Sabihin nga po natin, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Verse 11, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay manalangin at ating po yung ating pong pastor na panalangin ng Praise God. Muli Panginoon, purihin ka sa Diyos, magpapasa ng buhay na salita. At salamat muli Panginoon sa nakagandang pagpapalang mo at gagawin mo sa buhay na inyong anak sa gabi ito at patuloy ka lahat lumang kumilos, patuloy kang mangusap at patuloy kang kakingyan ka sa napakagandang gagawin sa inyong mga araw nito Panginoon. Hallelujah, dear Panginoon, that you are ready upon our disorder this night, O God, just brother knowing your mouthpiece, O God, upang kanyang i-deliver ang kalooban mo sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, maraming samot dalangin. Amen. Amen. Sige mga kapatid, isa pa natin pakapakan natin Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! 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 Come on, church! Purihin natin ang Diyos! Let God be God! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Praise God! So, sa ating nakita, sabihin po natin, paalalahanan po natin sila, let God be God. Yes. Tayo po yung mga kaupo, mga kapatid. Praise God. Nung ipinasa po sa akin ito mga kapatid ay talagang nag-search na ako mga kapatid. At marami pong pwedeng maihanda or makita sa Google. At Google give us information. But we need revelation. Revelation from God. Ang kapahayagan ng Panginoon ang siyang importante sa buhay ng isang mananampalataya. Although maganda na mayroon po tayong information, but we need revelation from God. Yan po ang pinapanalangin ng lahat ng tumatayo sa likuran ng politiko. Dahil wala pong kakayanan o magagawa o katalinuhan kung wala ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang mga salita. Ang mga salita nito mga kapatid ay pangangailangan po natin. Praise God. At tinitiran ko po ito ng let God be God. Sa personal, pagka ibinigay po natin, pagka ipinahayag po natin in personal, let God be your God. So praise God, tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Kasi minsan, mga kapatid, ay nag-iisip po tayo na para bang walang Diyos. Ngunit hindi mga kapatid, ang nararapat po natin gawin ay patuloy po natin isipin ang kabutihan ng Panginoon. Patuloy po natin isaisip ang mga testimony
mga bagay na pinandaraanan po natin ngayon. Although, napakahirap mga kapatid, pero sa Diyos walang mahirap. We can overcome by His presence, by the will of God, by His plan mga kapatid. We can overcome by His power, not in our might, but in His power. Praise God. Na kung saan mga kapatid, hallelujah, ang ating pong physical na katawan ay mayroong mga kahinaan. May mga kakulangan ang ating pong mga buhay mga kapatid, pero pinupunan ng Panginoon. Actually mga kapatid, I am not, sa aking isipan ha mga kapatid, I am not talagang qualified mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, tumayo ka. Be still and know that I am God. Hindi naman ikaw tatayo na ikaw lang, sasamahan kita. Praise God. Yan mga kapatid ko, nagbibigay ng lakas o boldness sa isang exhorter, sa isang Sunday school teacher, sa isang preacher mga kapatid, na kung saan mga kapatid, pinangahawakan niya na mayroon siyang Diyos na kasama. Ganun din bilang isang mananampalataya, tayo po ay mayroong kasama sa paglalakbay natin sa ating pong buhay mga kapatid. Hallelujah! Although tayo po ay talagang nag-iisa lang, physically, but God, mga kapatid ko, sinasamahan tayo ng Panginoon. Habang kinakausap po natin siya sa ating pong isipan, habang nananalangin po tayo, habang tayo po ay naglalakad sa trabaho man o sa eskwelahan o saan man lugar mga kapatid, kasama natin ang ating pong Panginoon. At siya ang nagbibigay ng lakas upang tayo po ay magpatuloy. Praise God. Mayroong mga kahinaan, mayroong mga discouragement mga kapatid, binibigyan tayo ng encouragement ng Panginoon. Praise God. Katulad ng nangyari kay Job mga kapatid. Si Job mga kapatid ay marami po siyang napagdaan ng sitwasyon na kung iisipin po natin, kung ilalagay po natin ang sitwasyon sa buhay ni Job, hallelujah, tayo po ay talagang lugmok na. Pero mo yung mga kaibigan niya, pati kaibigan niya talagang hindi siya sinamahan. Bagkus ay binigyan pa siya ng bigatin mga kapatid. Ngunit salamat sa Panginoon dahil si Job mga kapatid ko ay patuloy na nagtiwala sa Panginoon. Praise God, na ano man ang nasa kanya noon, na nawala sa kanya, ay talagang sa Panginoon. Ito po ay hindi sa kanya. Kaya kung ano man ang may mawala sa kanya, sa Panginoon yun. Praise God. At nandun mga kapatid na pinalakas siya ng Diyos. Hallelujah. God finally answered Job out of a whirlwind, but he didn't offer an explanation. Instead, he asked Job a long series of rapid-fire questions. Where were you when I laid the earth's foundation? Have you ever given orders to the morning? So pinalalahanan siya ng Diyos, mga kapatid, na siya pa rin ang Diyos noon at sa kapanahunan ni Job. At ngayon, mga kapatid, He is, mga kapatid, ever-present. Hallelujah. Sa iyong sitwasyon, sa ating mga sitwasyon, mga kapatid, tayo po ay humaharap sa spiritual warfare. And if we don't have the Spirit of the Lord, praise God, we fail. So kaya nga mga kapatid, lagi tayong patuloy na dumidepende sa presensya ng Panginoon. Lumalapit sa presensya ng Panginoon. Praise God, dumudulog sa Kanya mga kapatid upang tayo po, yung ating pong kaguluminahan, yung ating pong pag-aalala ay mabigyan ng kasagutan. Praise God, hallelujah, hallelujah Jesus. Si Sarah and Abraham. We know the story of Sarah and Abraham. Praise God, decades silang nag-antay na nag-promise ang Panginoon na siya po ay mabibigyan ng anak. Pero anong ginawa ni Sarah at Abraham? Sa kanilang sitwasyon, mga kapatid, desperado na sila. Natandaan niyo ba yung preaching ng ating Bible school student? Desperado ako. So, yun mga kapatid, desperado na mga kapatid ko. Sa ating human flesh, gagawa na ng kaparaanan na hindi ayon sa kalooban
kalooban ng Panginoon, hindi ayon sa plano ng Panginoon. Yun ang ginawa ni Sarah ni Abraham. Siya po ay nakipag-niig or nakipag-siping sa kanilang servant na si Hagar, resulting in the birth of Ismael. Praise God. At nandun mga kapatid na nagkaroon tuloy ng war against Christian and Muslim. Ismael. So, hindi si Brother Ismael. So, yun mga kapatid. And, praise God. Ating basahin mga kapatid sa Joshua 24 verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. Praise God. So, nandoon mga kapatid ko yung choices. Hallelujah. Kung ang iba, mga kapatid ko, ay nagbabackslide na, nawawala na ng tiwala sa Panginoon, pero tayo, mga kapatid, matibay pa rin ang ating foundation na ang Diyos, mga kapatid ko, ay gagawa sa ating pong mga buhay. Amen. Palapakan lang natin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang tila imposible sa kaisipan ng tao, ay imposible sa Panginoon. Praise God. May mga katanungan sa ating buhay na hindi natin kayang sagutin. We have, indisin natin, we have questions in our life that we cannot answer. Yes. Because our mind is limited. But God answers all questions. Huwag natin pilitin mga kapatid na sagutin ang mga bagay na hindi natin kayang sagutin. Kasi only God knows our situation. Only God knows our needs. Praise God. At nandun mga kapatid, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Dahil siya po ay katiwa-tiwala. Subok na mga kapatid ko ang ating pong Panginoon. Kasi sa ating pong mga testimony, sa ating pong buhay noon mga kapatid, tayo po ay nilid ng Diyos sa tamang direksyon. Kung hindi tayo nilid ng Panginoon sa tamang direksyon, nasa na kaya tayo? Diba mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Praise God. And one thing again, mga kapatid ko, hallelujah. There are things in life that we cannot control. May mga bagay na hindi natin kaya kontrolin. Praise God. Hindi natin kayang kontrolin ang panahon. Tumigil ka ulan. Hindi naman gano'n mga kapatid. Hindi natin kaya yun. Praise God. Kaya ni Lord. So, sa mga bagay mga kapatid ko na hindi mo kayang kontrolin. Praise God. Ano ba yung mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin? Hindi po natin kayang kontrolin ang panahon. Hindi po natin kayang kontrolin ang mga bagay na, ang mga sitwasyon natin na, pas mo na ako, pagsubok, doon ka muna. No. Ang pagsubok na yan ay itinalaga o ibinigay sa iyo dahil may tiwala ang Diyos. Nalalapit ka sa Kanya at magtitiwala ka sa Kanya. At magtatagumpay ka. And that trials will build your faith and your relationship to God. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi sa Psalms 118 verse 28, You are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you. Sa Exodus 20 verse 2 to 3, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Praise God. Yan po ang mahirap mga kapatid. As a Christian mga kapatid, ang alam natin, praise God, na idols or mga Diyos-Diyosan ay ang ribulto, di ba? Pero hindi pala. May mga Diyos-Diyosan tayo mga kapatid na hindi sa ribulto, kundi yung ating pinapahalagahan, yung higit pa sa gawain ng Panginoon. Yung naipagpapalit natin yung gawain ng Panginoon. Instead of ikaw ay mag-pray, ikaw po ay nasa social media. Mga ganun ba? So, nandoon mga kapatid ko, beware of spiritual gods in your life. Yes, God. At nandoon mga kapatid na ingatan po tayo ng Panginoon na maging wise as a serpent upang hindi po tayo malinlang ng technology.
Sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Mammon. Pero dito nakalagay is money. Pero sabi nga, money is a good servant, but a poor master. But a bad master. So yun mga kapatid. So we cannot serve two master. Praise God. Dahil ang Diyos ay, He is a jealous God. At kung isipin po natin, marami na po tayong mga sitwasyon sa buhay na tinitimbang po natin at nagdidesisyon po tayo ng mali. Dahil yung timbangan po natin ay hindi na tama mga kapatid. Na ipagpapalit po natin ating pong Panginoon. Praise God. At nawa mga kapatid ko ay hindi na po ito maulit sa mga susunod pang mga araw. Dahil sa mga time na ipagpalit po natin ang Panginoon at dumating ang Diyos, sayang yung pinaglingkuran natin ng mga nakaraang taon. Ilang years na tayo sa Panginoon. Pero yung time na yun, na tayo po'y pinagpalit natin ang gawain ng Panginoon o ang paglilingkod sa Panginoon sa ibang mga bagay, tapos yung time na yun mismo ay dumating ang Panginoon, sayang. Nawa ay hindi mangyari mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither as your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, napakaganda mga kapatid, na kung naguguluhan po tayo sa ating pong isipan, ikonsulta po natin sa ating pong Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pananalangin. Let God be your God, brethren, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay, praise God, nasa sitwasyon, mga kapatid, na nagdadalawang isip. Dumiretso po tayo sa Panginoon and God will direct your paths. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. Sa ating pong nabasa mga kapatid, sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Yung be still na yun mga kapatid, in the original Hebrew text translates closely to cease striving or drop your weapons. So yung Hebrew meaning ng mga kapatid ko ay cease striving or drop your weapons. It means to say mga kapatid na be still ay hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos o gumawa sa ating pong mga sitwasyon. Hayaan natin ang Diyos ang lumaban sa iyong labanan mga kapatid. Hallelujah. Siya yung God who fights mga kapatid, na kung saan ay ikaw ang siyang mananalo kapag ang Diyos ang siyang iyong kasama. Praise God. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Praise God. Ayan. Praise God. Sa Proverbs 3 verse 5 and 6. Praise God. At nandoon mga kapatid, hallelujah, tayo po bilang mananampalataya, patuloy tayong pinapalalanan ng Panginoon na ang ating pong mga bagay, mga concerns, mga kapatid, sa buhay na ito ay maliit lang na bagay sa ating pong Panginoon. Kasi huwag natin palalakihin o huwag natin ilalat yung kaaway na palakihin sa iyong paningin o sa iyong pakiramdam. Resist the devil, mga kapatid. Sabi natin sa ating katabi, resist the devil. Let God be God, mga kapatid. Hallelujah. In your lives, in your situation, in your circumstances,
choice, mga kapatid. Isang desisyon na gawin po natin na ang Diyos ay mas malaki sa kahit na anong iniisip mo. Hallelujah. Problema man yan, pagsubok man yan, malaki pa rin ang ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Sabi ng mayamang ruler, isa young ruler, ito po ay sa Mark 10:17 to 27. A wealthy, highly moral young politician ran up to Jesus, fell on his knees, and asked how to inherit eternal life. By all external metrics, this man was a model believer. He was respectable, clean-cut, and could honestly boast that he had kept all the core commandments since he was kid. Ngunit mga kapatid, ang sinabi ng Diyos na ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at sumunod ka sa akin. Anong nangyari at ginawa ng mayamang ito? Siya po ay tumango, tumalikod, umalis. So, hindi niya kaya, mga kapatid ko, na i-sacrifice yung kanyang kayamanan sa pagsunod sa Panginoon. Praise God. And letting God be your God means giving Him power over your most prized position and achievements. If there is something you cannot walk away from, you don't own it. It owns you. Praise God. So, yung mga bagay na hindi po natin kaya talikuran o i-sacrifice para sa Panginoon, yung mga bagay na yun ay hindi mo pagmamayari. Ikaw ang pinagmamayari ng mga bagay na yun. So it owns you. So nandun mga kapatid, kailangan po natin maging aware sa kung ano ang ating pong mga desisyon sa buhay. Praise God. Sa sitwasyon po natin ngayon mga kapatid, sa mga nangyayari sa mundong ito, sa Senado na gumugulo at nagbabangayan. Praise God. At may mga lindol, mga kapatid, tayo po ay patuloy na mag-isip na ang Diyos ang siyang kikilos, ang Diyos ang siyang gagawa, at magiging panatag po tayo ang ating pong isipan. Kahit na magulo ang ating pong paligid, magiging panatag po tayo. Kasi tayo po ay tatayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory! Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Sige mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ating pong ulitin mga kapatid sa Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So you be still mga kapatid. Hallelujah. Because God is totally dependent on God. Let's depend our life. Let's depend our needs. Let depends mga kapatid our mga questions sa Panginoon. Because God move in our life. Praise God. Para paano yan yung